Now sa atong video karon, let's discuss kaning T section ug inverted nga L section. But usually ang T-beams are gid ang atong interest ani. Now ang T-beams lang kung unahon og discuss kaysa sa doubly reinforced nga beam, kay ang doubly mas lisod siya kaysa sa T-beam. Masayon ang T-beam because usually what happens is we will analyze it as rectangular nga beams manggod. So seldom ra gid kay magamit ang katong moment capacity considering T-beam gyud. Again, ma-discuss na nato later. So first dirita sa T section ug inverted L section no. Kung unsa ni siya ba? Ang kani siyang inverted L section, mo ni siya nga portion. Kay di ba awa L ang porma ani, pana L. And then the other one, ang kaning T section is kani gid siya, the part involving kaning BE2. Ang kani siyang BE1 mo ni siya ang for inverted L section. Now ang first man ginato buhat una na is to compute for the effective flange width. And if mag-compute na ta na ato jud i-choose ang least nga value. And then mo ni atong considerations the dimensional limits for effective overhanging flange width for T-beams, mo ni siya if ang flange location kay naa sa each side of web, mo ni siya each side of web kay one for this side and another one for this side na kay duha ka width ba, mo ni siya imong mga computations. Now ang kaning siyang nasto nga dili ra nimo matter kaning effective overhanging flange width beyond face of web, it doesn't matter kay kani man gid nga formula sa atong gamiton. And then if one side of web ra ang naa, which is kani, mo na siya ang imong considerations kaning for BE1. Now for BE2, natay tulo ka formulas nga gamiton. First, kay ang kaning siyang BW that's only equal to the beam width ra na siya. Butangan na lang ako. And then ang kaning siyang H dire kaning plus 16H. Ang H is the thickness of the flange. And then ang kaning siyang BW dire plus SW1 over 2 plus SW2 over 2, mo ni siya sa figure nato. Now ang kaning siyang figure ba, mo ni siya ang side view sa atong beam. Let's say mo ni siya ang atong beam gyud. Balik ang nana siya diri nga portion, murag ang paana ba. Let's just say kana. Kay kani atong beams naman ni siya spacing. Butang tag beam dire and then dire pod butang tag beam and then dire na pod. Let's just say another column dira and then butang na po tag beam dira. Ang kani siya nga spacing mo ni siya ang sa beam spacing kana siya. Now I apologize sa drawing kay medyo hiwi ba, but basta ang side view na siya. And then ang kani siyang BW plus SW1 over 2 plus SW2 over 2, it will usually reduce into BW plus S. Now sir nga naman kay usually ang spacing sa atong beam di man pareho ani. Again ang kani sa drawing nako, ako gid siya gi intentionally kanang di symmetrical ba. Like dire nipis ang column gamay, so mo na mag SW1 over 2 and then SW2 over 2 gid ka. Kay unequal man sila. But usually symmetrical man gid na ang ihatag na spacing. And so if S ni siya, let's just say equal ba, kani siya S and then kani siya S pod, equal ilang lengths. So S over 2 plus S over 2, mahimong S na lang. Muna usually mahimo na lang gid na siyang beam width plus S, or pwede ra pud nimo ingan as kanang B plus S. And then lastly natay beam width plus ln over 4. Now sir, unsa na siya ang ln? Ang ln mo na siya ang clear spacing sa imong beam. Now kani siya ang ihatag usually ba kanang length sa beam, ang center to center na siya from the center of a column padung sa center of a column, including na ang ln sa beam. And so mo ni siya ang L, ang center to center. Ang ln mao na siya ang from face sa column ba, mo man siya ang face sa column and then mo ni ang other face sa column. And so mo na ang ln only includes kana siya nga distance kana siya. And so mo na if let's say nga 0.4 ang atong column, di ba ang half ana kay 0.2 and then another 0.2 dire sa right side. And so ang atong ln mahimong L minus 0.4 or length minus the column dimension. Kay again duha man ka half. So ma-reduce ra gyud punta na into L minus the column dimension. But if ang imong column unsymmetrical, let's just say nga kani siya ba lahi og length. Example 0.3 ni siya. So kani siya ma 0.15. And so ang atong ln dili na L minus column dimension. Mahimo na siyang L minus 0.2 and then minus 0.15. Pwede ba na siya nga na if ihatag ang column dimension. But usually if dili ihatag ang column dimension, ang L nato ang L nga ihatagan na mo na siya atong i-treat as ln. And then mo na ang kaning BW plus S usually ma-S na lang kay ngani man ang ihatagan na symmetrical ba, the same ang S. And so mo na BW plus S nya S over 2 be ang formula dire. Mo na S over 2 plus S over 2 mahimong S. So usually kani ra gid atong gamiton BW plus S. And then kani siya for one side of web, mo ni for inverted nga L sections, but usually dili man kayo ni magawas. But mora ni mo memorize gyapon. Ang BW
the same ra gapon beam width, but ang coefficient sa thickness sa flange mulahi na 6 na lang dire. And then instead nga duha ka spacing imong i-add, usa na lang. Kay again, usa na lang man ka side sa web pod ang imong gi-consider kani siya. And then ln over 12 na ni ang imong gamitan dire instead of 4. Again, ang kani siyang computations dire, this is for the effective flange width, which is usually ang first step gid sa tanan calculations nato. And then natay duha ka cases. Mo ni siya kung pasabot nga usually ba ma-treat ra nato siya as rectangular nga beam, because ang first case kay kani siya if the depth of the compression block is lesser than the thickness sa flange. Now sir, nganong ma-treat man siya as rectangular beam? Kay notice if ang A nato is lesser than T, ang kani siya ang mo-act as compression block, but it's less likely man nga ingana gid ang configuration ba. Kay if ingani ang purma sa imong compression block, murag dili na siya mao gid ang resistance nga ma-offer ani. Balig if ingani ra ang purma, himo na lang jud nimong rectangular block kana. Kay para mag-solve ka balik sa compression block, medyo modako-dako na siya. Balik kana na lang imong compression block ba, kana siya. And so mo na ma-treat na lang nimo siya as rectangular nga beam kana if ang A is lesser than T. Mo na analyze as rectangular beam. Mostly na kanindot ani kay instead nga mag-analyze ta as T-beam, mura na lang og singly reinforced. Naka na siya, mo na siya ang case 1. Ang case 2 is if ang A na to is greater than T gyud. That means nga dako-dako jud ang compression area nato. Now this is what will happen. Zoom lang ta. If A is greater than T, mo na ni siya ang mo-act as compression block. Kay mo naman ni ang depth of your compression block. Nilapas na siya sa flange thickness ba. So mo na kanina gid siya. Murag muti na ang porma sa imong mo resist sa compression. So mo ni siya duha ka yellow and then usa ka blue. Now sir, nganong gibuwag-buwag pa man dyan nimo nga di ba pwede ra man sir nga i-add na lang nato ang duha ka areas ba. Now the reason nganong gibuwag na siya is because lahi man sila moment arm. Notice nga para sa kaning yellow mo na yellow pod nako ang iyang forces ba. Kay para maklaro ninyo, because if kaning yellow nga portion asa man ang centroid ana nila, di ba? It's at the same location. Kay naa dire, usa dire and another one dire. Now, pila man ang distance padung sa atong tension reinforcement, di ba? It's this distance kana siya. From here padung dire kana siya. Now kani siya from dire sa babaw sa flange padung sa center sa bar, mo man na siya ang atong effective depth. And so kani siya nga distance from here padung diri sa center, mahimo na siyang D minus pila man ni siya? Kani ba? Kana, di ba? Half na siya sa thickness, which is basically T over 2. So D minus T over 2, mo ni siya ang moment arm. Kana. Now, I hope agree ra. So this is the moment arm para sa kaning duha ka yellow nga areas. And then kaning nasa tunga nga blue, mo na ni ang iyang itsura sa resultant sa iyang force ba, compression nga force. And so lahi man sad na siya centroid. Ang centroid ani niya is na somewhere dire. Now ang kani siya nga distance is A man. Ang depth sa compression block ba. So this distance is mahimo na ni siyang A over 2 or half sa A. And so ang atong moment arm from here padung diri sa center sa bar is D minus kani siyang A over 2. And so kana siya. Mo na ato siyang gibuwag. That's the reason. Now sir, pila man ni siya nga distance? Kana. Di ba that's basically equal to BF kani siyang hole. Again, ang kani siyang BF mo na siya ang effective flange width. Buta lang nako. And then ang kani siyang BW ang beam width. And then ang kani siyang T ang thickness na siya sa imong flange. And so mo na gibuwag na nato no lahi-lahi sila moment arm. Mo na natay duha ka resisting nga moment. First kay what's induced by C1 and then ang second kay ang induced by C2. But then nag-vary ang ilang moment arms. Ang usa D minus T over 2 and then the other one kay D minus A over 2. Now again ang kani siya nga distance kay ang whole BF minus BW ang mabili na lang kay kaning duha ka distance kani ug kani. And then if imo na siyang i-divide og 2 man makuha nimo ang each side kani for this one, kani, and then for this one. Mo na BF minus BW over 2. Again, no need ra gid mag-memorize og formula basta sa T-beam, sa singly reinforced. If kabaw lang ka giunsa pagkuha ang forces ba, unsa imong mga forces nga gi-consider and kung asa ka mag-moment. Kay para makabapod ka kung pila imong moment arm dapat. Now kani siya nganlan natin ni siya C1 kaning duha. C1 and kani pod C1. And then kani siyang sa tunga ngana natog C2. According sa atong labels dire ba. Kay gi-C2 man ta ni. Now you may ask nga, sir, pila man natong C1 ani? Kay di ba ang C1 dapat
force ba na? If ato ni siyang i-convert into force, di ba? What we will do kay stress times area ra. Ang kani siya, mo man ni siya ang stress. So 0.85 FC prime. And then ang area, unsa man ang area? 'Di ba? That's basically duha ka BF minus BW over 2 multiplied by T. Because ang usa ka area kay BF minus BW over 2 times T man, but duha man kabuk atong yellow nga area. So basically mahimong BF minus BW divided by 2 times T. Kana mo na siya atong area. Sa usa ra na ka portion. But since duha ka buok, mo na ato i-times 2. Now, if ato na siya i-times 2, di ba, mo-cancel raman eh. Cancel ng 2, cancel ang 2. And so, it will reduce into 0.85 FC prime BF minus BW times T. Di ba? I hope agree ra. Now, kani siya, koloran na ko ni siya yellow. Kaya para maklaro ninyo nga, that's the force for diri sa C1. And then, if diri ta sa C2 na, di ba, it's still the same. Basically, stress times area ra gyapon ang force. So our stress is the same ra gyapon, 0.85 FC prime, and then multiplied by the area, which is A times BW. So A times BW mo na siya atong second nga force. Now ang kani siya koloran lang pud nako cerulean man siguro ni, or basta basically blue. So mo na 0.85 FC prime ABW for C2 na siya. And then ang kani siya nga forces mo ni siya atong i-substitute diri sa C1 o C2. Namara na siya sense niya. Now, ako na lang jud gi butan diri ba ang duha gani ka processes ba? First for analysis and then next for design. So ato lang buwag-buwagon. First diri ta sa analysis. Ato yung first button is to check the case. Now sir, unsa man nga case? Kani siya ba if case 1 ba siya, or A is lesser than T, or if case 2? Because again, if case 1 ato ra man siyang i-analyze as rectangular nga beam. So muna, check kita sa case daan. Man siya, if case 1, analyze as rectangular beams, and then if case 2, analyze as T-beam using the figure above. Now, again, ang kani siya, no need ni siya i-memorize yun. Kay makuha ra gyapon na siya nimo sa figure nimo diri sa babaw ba. Now, ang gibuhat ra niya kay gi-equate ra ba ang C is equal to T. Kanila ako lang arrow lang ta. Mura rin siya C is equal to T. Ang T na to kay sa tension reinforcement. So area sa steel multiplied by Fy. Mura na siya. And then ang C na to basically C1 plus C2 ni siya. And so kani. Now ang C1 na to kabaman ta nga mo ni siya nga expression. Ako lang i-copy. Na butan ako C ni C1 plus C2. Ang C2 na to is this expression. Na siya. And then, diba, ato man na siyang i-add. Notice nga, ang ilang stresses, the same raman. And so, pwede rin nato siya i-factor. Diba? Kay common man ni siya nga term. And kanipod. So, may mo siyang 0.85 FC prime. And then, kanina lang atong ibutang sa sud. And so, may mo siyang BF minus BW times T plus A times BW. And so, dira ra nagikan. Ang kanina siyang 0.85 FC prime ba? Nya, A times BW plus BF minus BW times T. Okay, basta na confusion ba? So, now na naklaro na ta na, proceed ta sa third step. Dili na ta, compute the actual steel stress to check if steel will yield, and compute pod for the strength reduction factor. Now, kani siya, nanin siya sa discussion ako sa katong steel reinforced. And mo man ang conditions na to, if ang Fs mulapas og 1,000, mo na tension controlled siya. And then your phi will be kani siyang 0.9. Now, if na siya sa transition, or ang Fs nimo naa sa tunga sa Fy og 1000, mao na adto ka mag-compute gamit ang katong transition nga region ba. And so ang imong value-an as a phi kay naa between 0.9 og 0.65. And then if compression controlled siya or ang Fs is lesser than Fy, mao na ang imong phi mahimong 0.65. Now mas maayo no og isuwat diri sa babaw ang values ba. If ang Fs mo exceed og 1000, 0.9 ang phi. If ang Fs nasa tunga-tunga, napod siya sa tunga-tunga sa 0.65 ug sa 0.9. Balig, imong phi ni, and then 0.9. And then, if nanakadiri sa compression control, mo na ang imong phi ma 0.65. Nakanilang, butangan natin ni phi ni siya. Mas intuitive man siguro ni, if ingani ba. And then, ang formula nimo sa strength reduction factor, the same ragyapon sa katong pag-una nato, which is, kato siyang phi, again, if naani siya sa transition. Because if tension controlled, no need naman og computation, kay automatic 0.9 man. And then if compression controlled, automatic 0.65. So atong gamiton na ni katong 0.65 plus 0.25 and then Fs minus Fy over 1000 minus Fy. Kana siya. And then last na atong button, compute na ta for MU using ang katong figure diri sa babaw. Now, ang kani siyang 0.85 Fc prime BF minus BW times T, di ba? Mao na siya ang atong C1, di ba? And then what's the moment arm man sa C1 padung sa tension reinforcement? Di ba? It's this
it's this one, kani siyang d minus t over 2. And so muna, ang katong c1 na to, multiply na to d minus t over 2. Ato lang koloran na this is the moment arm. So kana. And then for the second area, which is kani siyang 0.85 fc prime AB, ang moment arm kay kani naman siyang d minus a over 2. And so muna, lahi na dire ang moment arm nimo. Na kani koloran pod nato. Ako lang ikuan sad no. Ang color ani yellow man, ang usa kay blue. So i-blue na lang pud ko ni para klaro gyud. But the same ra sila, moment arm ra gyapon ni. So mo na siya, moro na ang atong steps gyud sa analysis. And then for design, mo na atong first button, di ba? Ang design man kay magbase mata sa maximum moment sa imo yung beam. So first natong computon ang MU gyud, ang ultimate moment sa beam. And then next, we will assume sa nga nasa sa case 1 ba? Kay basin di ay i-treat ra gyud nato siya as rectangular nga beam. Mo na, we will first assume that A is lesser than T and ang atong phi kay 0.9. So balik gi-assume pud nato nga ang steel mo yield and then tension controlled. Now first, compute for A. Now if ang A ani is lesser than T, that means nga di ba ma case 1 siya. And so i-design nato siya as rectangular beam. So ang atong agian nga process katong nasa previous video nato katong sa singly reinforced. However, if pag-solve nimo sa A diri, it turned out nga ang A dapat greater than T, ana na ka mag-design as T-beam na gyud. Now, ang kani siyang formula kay pang-kuan niya siya, pang rectangular sad nga beam ba, notice nga, A times BF lang siya. Kay ang first nimong i-assume na kani man, mo ni siya ang compression block nimo ba, nga wala siya nilapas sa T. And then mo na, times D minus A over 2. Mo ni siya, if it turns out to be case 2, it means that the first assumption is wrong. So, balik, dili gid siya rectangular nga beam ba, mo na mag-recompute ka for the actual value of A. Mura rag sa katong singly nato ba, singly reinforced, mo recompute ta for C if ang steel nato kay dili mo yield. So dire mag-recompute ta for A since sayo pa nato assumption. And so mo na mo recompute ta for the value of A. Ato na gyud siya i-treat as T-beam na gyud ang itsura. And so mo na MU is equal to phi 0.85 FC prime BF minus BW times T. Basically kanira siya ba? Kaning gigamit nato sa analysis nga formula. Ang kani siyang formula diri, no need ra gyud ni siya i-memorize because if kabaw lang ka sa figure and imo siyang ma-draw beforehand, tanan na lang nimo ang figure gyud. And then dito na lang ka magtanaw-tanaw sa moment arms and then sa areas mangingana. And then after ana, once ma-compute na nimo ang A, i-check nimo ang actual steel stress kay para makabaw ka if ni yield or wala. Kay di ba if wala siya ni yield, ang imong gamiton man nga FS kay kato man yung actual nga imong gamiton katong makuha nimo sa kani siyang 600 D minus C over C. But if ang FS nimo is greater than 1000 or greater than Fy mo na ni yield siya. But usually if T-beams kay mo yield gid na kay ang imong C nga ma-compute ana gamay man compared sa D ba. If ang imong C gamay kayo, ang FS mulapas gid na siya og 1000. And then after ana compute ka sa strength reduction factor. But usually, dili ra gyud mo matter kay tension controlled man mostly. And then next, kay i-compute na nimo ang AS or ang area sa steel reinforcement. And then ang kani siya nga consideration, this will use ang kato siyang C is equal to T ra ni siya. Diba? Mo man siya ang T. ASFY. And then, ang kanya siyang 0.85 FC prime A times BW plus BF minus BW times T, that's basically C1 plus C2. Kanya itong na-derive ganina ba? This one. C is equal to C1 plus C2. So, mo na siya. And then, lastly, imo siyang i-check if ang area ni exceed ba sa AS max or ni go below sa area nga minimum. Now, if ang C over D, ang ratio niya ba sa C, ang value sa C, makuha raman mo gamit ka ng A is equal to beta C. And then, ang D, ang imong effective depth. If it's greater than 3 over 7, i-design mo siya as doubly reinforced. But usually, dili man niya mahitabo. Kay, di ba, ang kanisang T-beams, mura raman niya siya o doubly ba? But instead nga, bars ang imong ni-resist, ang ni-resist kay kaning mga overhanging nga portions. Kay, di ba, ang kanisang naka-yellow nga areas, muad ba na siya og compression nga force. So mura ra na siya kung imong naon sa doubly, mura ra na siya ang extra nga bars. And so mo na usually dili gyud ni mahimong doubly reinforced kay dako na gani kay ang compression force nga na-add aning duha ka yellow nga areas, mag-add pa gyud ka og compression bars. So mura usually no need na gyud. So kani rare gyud kani siya nga case. Maybe if dako na jud kay ang imong moment ana siya mo need og compression bars. And then diri ka mo check pug ka sa minimum reinforcement kay dapat ang area nimo di man mo go below ani. Now sir, duha lagi ni ka formula sir. Kapag memorize ani, di ba makaingon ka.
But basically, ang kanira gid siya ang pirmi na to ma-apply. Because ang kani siyang first formula, this can only be applied if ang FC prime nimo is greater than 32. Now sir, nga naman sir, notice nga ang kani 0.25 square root of FC prime, mura ra nag ang kani siya nga coefficient dere ba, ang kaning 1.4. Now, ang kani siyang 1.4, usually, maamagin na siya ang AS minimum. Let's try using FC prime nga lesser than 32 sa kanang usual na atong gamiton ba kanang 21. So ato daw i-type 0.25 times square root of 21. Di ba ang answer kay 1.14. And so ang imong AS minimum nga i-consider ang kani pagid siya. Kay mo pa ni siya ang mas dako nga value nilang duha. Ang imong piliyon man dire kay whichever is greater. Kana siya. Kaya again, whichever is greater atong gipili ani kay para conservative ang atong design. Now dili na siya pasabot nga minimum reinforcement ang minimum sa imong piliyon ani. Kaya ang kaning duha, mga minimum man nga formulas. So pilihan nimo ang mas dako nila. Now, if atong substitutan og 32, anha na siya mula pa sa 1.4 because if arita sa 31, mo man na siya mo approach man na siya 1.4 gyud. Mula pa ra na siya if 32 na. And so we will only apply this one if ang FC prime nato is greater than or equal to 32. Kaya anha ra na siya mosugod og lapas sa 1.4. And so, muna siya isansa na. Now, let's try to solve ang katong problem diri sa katong notes ninyo ba. But kani sa day, some T-beams are used for cantilever nga beams. However, if cantilever ba ang beam, negative ang bending ba, ang ubos ang compression, ang taas ang tension. And so, ang atong tension reinforcement naa sa babaw. So, usually, if cantilever beams, i-analyze nato siya as a rectangular nga beam because naman diri ang compression dapit. And so basically kanira siya ang mahimong A ba or ang depth sa compression block. Dili na always nga ang depth sa compression block naa sa babaw ba. Kaya if mo bali imong bending ang depth of compression block dito gyud sa compression nga side. And so man na siya. Now let's try to solve this problem. A reinforced concrete T-beam has an effective depth of 600 mm and has a reinforcement of 4926. Now maglabel lang ta. D nato is 600 mm and then ang atong AS is 4926 and then ang web ko na nato kay 300 mm so mo na siya ang BW na siya and then ang slab nato kay ang thickness 100 mm and then ang length nato is 6 meters and then ang spacing kay 1.8 center to center. So 1.8 m ni siya. And then FC prime is 21. Kana siya. And then FY is equal to 415. Now ang para makita lang niyo, yan ang itsura sa atong figure. Na mo copy lang kog usaan mo ni siya. Ang BW or ang beam width is kani siyang 300. And then ang thickness nato kay ang kaning thickness sa slab which is 100. Kay mo man na T-beam siya ba? Kay di ba man siya ang imong beam gyud. Patungan man siya slab o mo na mapurma siya T. And then ang A nato wala pa ta. Di na lang ko ni butangan sa. But, mo man dyan atong first assumption sa nga A is lesser than T. Kaya kato ba, kaning sa analysis, i-check man nato ang case daan. And then, ang kaning siyang BF nato, ato pa ni siyang pangitaon. Using the formulas diri sa taas. Now, ako lang po i-copy. Asa man to? This one. And so, mo ni atong considerations. Now, starting karon sa MathCAD na lang ko mag-input sa solutions. Kaya para flexible siya ba? If na may problems nga ganahan ipa-check, ako na lang input. So, kani siya effective flange width. And if napod mo yung MathCAD, pwede po din yung i-follow ang program. Which is, pangitaon na to, gamit diri. Kaya siya, unsa pa may line given, maura man no. But ang kani siyang ES na to, kay gihatag po day 4926 and then mm squared. So, kana. Now, ako na lang siya i-screenshot. Ay, butan na to diri sa MathCAD tanan. So, now I hope maklaro ra ang text, maklaro ra man. So, ang D daw nato is 600 and then ang atong AS is 4926. Ang BW kay 300 and then ang T kay 100. Ang L nato kay 6 meters and then ang S kay 1.8. FC prime kay 21 and FY is 415. Now first, atong button is to determine the effective width of the flange. Now atong considerations are kaning tulo, BW plus 16H, BW plus S, and BW plus ln over 4. Now ang BW plus 16H, mura na siya BW plus 16 times the thickness of flange, which is kani siyang T. And so, ET na lang ko ni. Now i-label na lang ko ni siya as BF1. Kaya balik ang first nga effective flange width nga consideration nato ba. And so that will be equal to ako lang ni siyang i-decimal para makita. That will be 1,900.
And then let's compute for BF2. Kani siya, BF2 will become beam width plus duha ka S over 2. Now again, di ba, na-clear na nato if symmetrical ang mga S, mahimo ra siyang BW plus S. Now, ang atong S is 1.8 man, which is effectively 1,800 mm. So, plus ni siya 1.8 times 1,000 para ma-mm, kanya siya 1 day. And then divided by, wala na. Ay, kay again, BW plus S naman. Sorry. Na ako nalipat nun. So, mahimo siyang 2,100. And then, diri sa BF3 na to, kanina nato i-consider kaning BW plus ln over 4. So, BF3 is equal to BW plus ln over 4. Now, sir, dili man ln ang gihatag, sir. Kaya diba, ang kaning length sa beam niya, na ka nga, mao na siya ang center to center, dili pa na ang clear. Conceptually, mao gid siya ang center to center pa ni, but wala may gihatag nga column nga width. And so, we will assume nga, ang kani siyang clear span nga gihatag, ay, ingon naman didiri, clear span. Sorry. So, basically, mo na niya siya ang ln gyud. But if wala siya gingon nga clear span, but wala gihatag ang column nga dimension, mo na, i-assume na lang nimo siya nga clear span siya automatically. Pero diri kay giingon naman jud nga clear span siya. But if ang gihatag ang span gyud nya gihatagan kag column width, mo to imo tong i-minus. So, automatic na lang BW plus kaning alam na natog ln kay clear span naman gid ni ang gihatag para di maglibog. So this will be ln and then over 4 and then press equals may mo siyang 301.5. Now gamay kay no i-times ni natog 1,000 kay ang ln diri kay in meters pa man. So times 1,000 na siya, may mong 1,800. And then, ang imo mang gamito na is ang minimum man. Now, kana, maklaro naman nato nga 1,800. But if ganahan ka magkatunog math CAD or basin na ni sa inyong NUMSOL ba, ako na lang i-add diri unsaon siya pag evaluate kung unsay minimum. Imo na i-type minimum and then input nimo ang variables. So, BF1, BF2. And then, BF3. Mo evaluate na siya unsay minimum. So, 1,800 ang atong gamiton nga BF. Na kani siya atong koloran. And then, ari na ni nato siya i-define as BF na gyud. Kay para ang BF na to nga gamiton na gyud sa atong calculations, ang 1.8 na. Balik mo na siya imong pwede nga work around na. And so, ang answer nato for letter A is kani siyang 1,800. Now, ang next nga itong i-compute is to determine the depth of the compression block. Now, again, sa atong nasabutan, i-assume sa nato ang katong case 1 ba, nga A is lesser than T. So, dirita, assume A is lesser than T. Now, diri ra nagi ka na, kani siya. Analysis man ta, diri sa ta, check sa ta sa case. Now, what we will apply first, kay dili sa kani siya. This will only be applied man kung T-beam gid siya. Ang first natong button is kanira siya. Copy lang ko ni. And then, equate ni nato siya to ASFY. Again, this is considering sa nga rectangular siya nga beam, or A is lesser than T. Yan siya. Now, ito i-check. 0.85 and then FC prime times FC prime times A times BF times D minus A over 2. That's equal to AS and then FY. Yan siya. And then, let's try to solve for A. Kuwang og times diri. Okay. Naisayop. Ako nakopya sa diri no ang moment ba. Na may moment arm. But, atong equate pa man na kay C is equal to T. So, basically, kanira siya. Sorry. Yan siya. Ibong ko dako kayo ang nanggawas. So, tantahon taning moment arm. Pasensya. So, muna, atong A makuha is 63.63. And then, after na to makuha, i-evaluate na to if lesser than T bagid siya. Now, ang T na to kay 100 man. And so, ni-meet siya sa atong condition. Now, butangan na tani. If, dire na lang sa ubos. If A is lesser than T, mo ni siya atong button. Basically, kani siya nganlan na tanig A rect kana A rect balig A sa rectangular, else ang iyang kwaon nga A kay katong A sa T-beam gyud. Now programa na lang tana A T-beam. So ang A basta T-beam kanina siya 0.85 copy lang tani times A times BW and then plus BF minus BW times T and then equal to AS times FY. Na siya, and then we will solve for A. Now notice nga ang A nga atong makuha sa T-beam negative siya. Because ang A dapat, ang A kay it's actually lesser than T man. And so muna, ang atong condition dire, if A is lesser than T, it will take this value. Kaning considering nga rectangular. If it doesn't meet the condition, muna, ang A nga iyang kwaon kay katong sa T-beam. Now, kani siya, A T-beam na lang ko ni. Now, press equals, ang iyang kwaon nga value ani, ang kaning naa dire. But, bati siya pagka-define na, wait. Kuha na lang ni, A rect, sorry.
Kana. So, ang iyang kwaon, iyang gamiton jud nga a is kani siya nga value. Na mo ni siya ang atong i-define sa atong function. So basically ang kani nga program automatic na ni nga mo evaluate na gini siya unsa imong panggamiton depending sa cases. And so kani siya if ganan mo i-input ni sa inyong MathCAD, try na lang pod. Now ang a nato kay 63.626. And so, i-treat na ni nato siya as rectangular nga beam. Pwede po din nato butangan pagit og lain condition nga kanang para makita na to ba kani siya copy na to nya butangan tanig treat as kana lang treat as rectangular beam nya dire kay treat as T-beam. Okay, para intuitive gid ang atong pag-solve. So mo na treat as rectangular beam ang ni come out. Now kani siya pwede nimo siya i-store og variable. Let's just say nga I will store this sa condition kana. And then mabutang ko condition is equal to treat as rectangular beam. Kay ang kani siyang mga computations nako dire pwede man ko ning itago na ang buhaton na pislit kag ansang gitong area control shift A ko na lang po ni dala na lang MathCAD tutorial ba basta mo pislit kag control shift A mo create na siya area. Notice nga kani siya nga area is collapsible ni siya kana siya within dire nga area pwede nimo ibutan dira ang imong computations ba nga para nimo samok tan-awon ba. Like for example, ang kani siyang condition medyo taas man siya no, samok siya tan-awon sa akong solution ba. So pwede ko na siya itago dire. Isod ko ni siya dire nga area. But dapat ang kaning nasa babaw imo pud ipababaw kay dili man sada pwede nga ang MathCAD mo solve og conditional statement ba niya ang imong values kay naa sa ubos. Kuan man gid ang MathCAD up to down ba or top to bottom day. So kani siya pwede ko na siya ibutan dire. And then kani siyang condition nga medyo samok, ako na lang siyang i-copy and then paste nako dire. Kay para once i-click nako ang minus, di na to makita para wala na samok. Ang ako na lang makita sa akong solution sheet, ang kanina lang condition is equal to treat as rectangular nga beam. So pwede pod na. Mas limpyo na ang solution. And then kani pod siyang solve A, A-rec, A T-beam. Pwede ra pod na nimong isud dire tanan sa imong collapsible area. It depends nimo ra. But i-retain lang sa nato, dira lang sana kana. Again, ma-plus ra ni nimo or ma-minus. Mo na kanindot aning MathCAD kay daghan kikag pwede mabuhat ba. And if mo change na ang conditions, automatic if imong ma-program siya og tarong, makuha na sad nimo dayon, ma-resolve ba. And so now na naman tay A, na tay effective with sa flange. Diri na ta sa step 3 which is to compute the actual steel stress kay para ma-check na to if ni yield. Now usually dire mo yield gyud na kay basta T-beam dako man kayo ang atong na diri sa compression block ba. And then ma-treat naman nato siya as rectangular beam nya taas kayo ang iyang depth. So ako lay pakita gyapon. Again ang A nato kay 63.626 and then ang atong formula for A kay di ba beta C. Now if ganan mo makabaw sa shortcut sa MathCAD, if mo type ka og letter ba, just press Control G, Control plus G kay para ma-convert nimo siya into ang iyang equivalent nga Greek symbol. Now, ang kanin siyang capital B, mahimo man na siyang capital nga beta. So, if mo press kag Control G, B ra dito. B ra day, small b, mahimo siyang beta So, beta na siya. And then, A is equal to beta times C man. Yan na siya. And so, essentially, ang C is equal to A over beta. Now, ang A na to, kana siyang 63.626. Ang beta na to, wala pa. But, ma-define na nato ang beta base dire. Diba? Kung FC prime is 21. Now, within man na siya sa range na to sa katong beta ba nga 0.85. So, isuot na lang ako dire 0.85 pod. But pwede sad ko himuag program gid ang kaning beta nga mo calculate siya ba if ang beta nimo greater than 28 and then if sa line condition if greater than 55 pwede ra pod. But since medyo mataas ang atong makas na atong oras ba, kanina lang isuot na lang ako, define na lang nako as 0.85. And so C over beta ngayon na siya ingani. Now, ang kani siya, if variable pa ang imong naa ba, pwede ra po na nimo ipa-simplify ang MathCAD. Like, example, A is equal to Y times C. Or lain lang nga variable, X. Pwede ka maingon nga, solve Y. Dapat equal ni siya. Kana. So, diba, ang Y, may mong A over X. Balig, if imong pasolve ng MathCAD, iya na po na i-automatic og simplify gid. So, kana lang. Muna, powerful jud kay ang MathCAD gid. Now, let's try to check ang Fs. Diba, ang Fs is equal to 600 d minus c over c. So, 600 d minus c over c, mahimo siyang 4,209.386. Now, ako na lang ibutan diri,
if fs is greater than fy, still yields. Nya, if dili, does not yield. Oh, but kana maklaro gyud na kay 4,209 gud na. Greater than 1,000 siya nya. Greater pa jud siya sa imong fy, which is 415. So mo yield gid siya. And so basically sakto ra atong assumption diri sa ASFY ba sa pag first solve nato sa A. And then automatic tension controlled na pud ni siya because it's greater than 1,000. So kana lang sa later na lang ko ni i-program nga na if kana makakita tag lain case gid ba nga wala ni yield nga or nasa transition nga region. So man nato na ni yield siya. So diri na ta compute na ta for MU using kani nga formula na lang. MU is equal to phi, which is ang phi na to katura na compute na to nga tension controlled ba. So butan lang nako diri nga ang phi na to unsa gid na ang phi p ba or f f day basta phi kay f nya control G dayon nya that's equal to 0.9. So mu is equal to phi times 0.85 fc prime and then times bf minus bw and then times t multiplied by the moment arm nga d minus t over 2. And then ang kani siyang phi ha kay distributed na siya, so diri ta butang tag parenthesis dira and then plus katong sa second area na to and then multiplied ni siya by a times bw and then times ang moment arm kay d minus a over 2. Kana siya. Press equals, makuha na nimo ang maximum nga moment. Now medyo murag na lahi. Let's try to check. I-divide na nako by 1,000 squared. Again, if imo ni siyang i-divide by 1,000 squared, ma-convert na nimo siya into kn m. Or pwede ra pud 10 to the power of 6. Na 1499 siya no. Pila gito dapat? Kailangan 1045.45. Pero ang atong A sakto 63 point kapin. Ang atong effective flange width kay sakto nga 1,800, but medyo na siya sa yup diri for a while okay nasipiyat ko. Ang T-beam akong gigamit. Ang T-beam man nga formula ang atong gamiton ra gyud since analyze as rectangular nga beam ba. Katurang phi ASFY times D minus A over 2. Kaya again no, dili man din ni ma-T-beam, ma-rectangular man siya. So basically ang atong formula gamiton kay katurang phi and then ASFY multiplied by D minus A over 2. Katurang sa singly nga formula. Kaya nagwonder sad ko nganong di makuha ang answer ba. O mo na 1045 na siya. Divide nato by 1,000 squared. Mo na 1045 atong answer. Mo ni siya ang MU. And so the same na dire. But nara ni siya iligas tungod kay ang atong gipang gamit nga values ba ang exact man jud. So mo na 1045. And so kani siya magamit na ko ni sa any nga calculations later. But kani siya dili pa siya furnished nga mo solve og T-beam ba. Kay need man ko mag-add og condition ani kung treat as T-beam ang iyang MU nga i-compute kay katong formula gid nga naa dire. This one. Now maybe sa next video na lang po na nato.